sa Kabanata 8 ang paglilitis. Unang pagkakabilanggo. Naiwan si Rizal dahil sa hindi niya nasakyan ang dapat sanang barko at pansamantalang inilipat sa barkong Pandigma ng Espanya, ang SS Castilla sa Looc ng Maynila. Nanatili siyang nakakulong sa kanyang silid habang naghihintay ng susunod na barko patungong Cuba. Pagsiklab ng Rebolusyon. Nagsimula ang Rebolusyong Pilipino noong Agosto 11, 1876 dahil sa mga hinala tungkol sa pagkakaroon ng katipunan. Isang lihim na samahang revolusyonaryo. Matapos matuklasan ang grupo, nagsagawa ng pagtakip ang pamalahang Espanyol sa maraming pinaghinalaang miyembro. Noong Agosto 30, 1876, pinangunahan ni Andres Bonifacio ang paglusob ng mga katipunero sa Pulburin o imbakan ng pulbura sa San Juan del Monte. Ngayon ay lungsod ng San Juan sa Metro Manila, na nagtulak kay Gobernador General Ramon Blanco na ideklara ang estado ng digmaan. Ito naman tayo sa nabigong pagliligtas. Sinubukan ni Emilio Jacinto at ng ibang katipunero na iligtas si Rizal mula sa Castilla. Ngunit, tumanggi si Rizal dahil naniniwala siya sa pangakong ginawa ng Gobernador General tungkol sa kanyang kaligtasan at paglalakbay patungong Cuba. Tungo naman tayo sa paglipat sa SS Isla de Panay. Inilipat si Rizal sa SS Isla de Panay noong 2 ng Setyembre 1876. Ang barko ay naglayag patungong Espanya at pagkatapos ay patungong Cuba, kung saan naganap ang mga mahalagang pangyayari sa Pilipinas, kasama na ang pagbitay sa mga sangkot sa revolusyon, talakbay at mga pagkakasalubong. Ang barko ay huminto sa ilang mga lugar kabilang ang Singapore, kung saan pinayuhan si Rizal na humingi ng proteksyon sa ilalim ng batas ng Ingles, ngunit pinili niyang hindi tumakas. Nakasalubong niya ang Isla de Luzon na pabalik na sa Pilipinas, dala ang mga sundalong tutulong sa pagsugpo sa revolusyon. Pagdating sa Barcelona. Ang barko ay nakarating sa Barcelona noong 3 ng Oktubre 1876. Ikinulong si Rizal sa Castle de Montjuic 3 araw pagkatapos, kung saan sinalubong siya ni Eulogio Despujol, ang gobernador ng relihiyon ng Catalonia at dating gobernador general ng Pilipinas. Hindi inaasahang pagbabalik sa Pilipinas. Ipinagbatid ni Despujol kay Rizal na binawi ng pamahalaang Espanyol ang pahintulot na maglingkod bilang doktor sa Cuba at kailangan siyang ibalik sa Maynila. Nagulat si Rizal dahil nagtiwala siya sa mga sinabi ni Gobernador General Ramon Blanco. Pakana laban kay Rizal. Hindi alam ni Rizal na ang mga praile sa Pilipinas ay nagpakana laban sa kanya. Iniugnay siya sa revolusyon na nagresulta sa kanyang pagdakip. Pagbabalik sa Pilipinas ni Rizal. Matapos ang maikling pagkabilanggo sa Castle de Montjuic sa Barcelona, si Jose Rizal ay agad na isinakay sa barkong Pandigmang Colon patungong Maynila. Sa kabila ng paghahanap sa kanyang mga gamit at arawan sa Puerto Said, Ehipro, walang nakitang ebidensya laban sa kanya. Sa bawat daungan, siya ay tinatanikalaan at pinoposasan bilang pag-iingat. Ang pagtatangka ng kanyang abogado, si Dr. Antonio Maria Regidor, na palayain siya sa Singapore, ay nabigo dahil ang Colon ay isang barkong pandigma. Pagkaraan ng halos isang buwan sa dagat, nakarating si Rizal sa Maynila noong 3 ng Nobyembre 1876 at ikinulong sa Fort Santiago ng Incommunicado. Naman tayo sa pagsisiyasat at paglilitis. Habang nakakulong, nagsimula ang pagkalap ng ebidensya laban kay Rizal. Maraming pinaghihinalaang kasangkot sa katipunan, kabilang ang kanyang kapatid na si Pasiano ay
pinagpapahirapan upang makuha ang mga pag-amin na magdidikit kay Rizal sa revolusyon. Noong ika-20 ng Nobyembre, 1876, si Rizal ay iniharap kay Colonel Francisco Olive para sa paunang pagsisiyasat. Pagkaraan ng 4 na araw, ang ulat ay ipinasa kay Gobernador General Ramon Blanco noong ika-26 ng Nobyembre. Noong Disyembre 2, 1876, ibinigay ang mga ebidensya kay Captain Rafael Dominguez, ang itinalagang Special Judge Advocate. Ang mga pag-amin ng 30 saksi na may kaugnayan kay Rizal at sa Katipunan ay ginamit bilang ebidensya. Martin Constantino, inamin ang layunin ng Katipunan na patayin ang mga Espanyol, ideklara ang kalayaan ng Pilipinas at gawing pinuno si Rizal. Aguinaldo del Rosario, sinabing si Rizal ang pangulo ng Katipunan at si Piolo Valenzuela ang sugo nito. Jose Reyes at Moises Salvador, nagpatotoo tungkol sa pagtatag ng Liga Filipina ni Rizal at sa kanyang mga tagubilin para sa pagkamit ng kalayaan. Jose Dizon at Domingo Franco, nagpatotoo tungkol sa layunin ng Liga Filipina na mangalap ng pondo para sa revolusyon. Diodato Arellano, nagpatotoo tungkol sa pagtatag ng mga lohiya at pagkalap ng pondo para sa pagtakas ni Rizal mula dapitan. Ambrosio Salvador, pinatunayan ang pagpupulong para sa pagtatag ng Liga Filipina. Pedro Serrano, nagpatotoo tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Rizal at sa mga usapan tungkol sa solidaridad. Piolo Valenzuela, nagpatotoo tungkol sa pagpupulong sa Pasig kung saan napagkasundoan na isang guni kay Rizal ang pagpapadala ng delegasyon sa Japan. Antonio Salazar, nagpatotoo tungkol sa plano na itakas si Rizal mula dapitan. Francisco Quezon, nagpatotoo tungkol sa pagsugo kay Pio Valenzuela kay Rizal upang ipaalam ang paglulunsad ng himagsikan. Timoteo Paez, nagpatotoo tungkol sa pagpupulong sa bahay ni Ong Junco at sa pagtanggap ng saligan ng Liga Filipina. Tungo naman tayo sa pagsusuri sa mga testimonya. Kapansin-pansin ang pagkakapareho ng mga pahayag ng mga saksi na nagpapatunay sa ilang katotohanan, tulad ng pagtanggap ni Domingo Franco ng saligang batas ng Liga Filipina at ang mga pagpupulong na pinangunahan ni Rizal para sa pagtatag nito. Gayunpaman, dahil sa takot o pag-iingat, may mga kalituhan at maling pag-unawa sa mga pangyayari. Ang mga saksi na maituturing na partial witnesses dahil sa kanilang kaugnayan sa mga kaganapan ay may pagkiling sa kanilang mga sanaysay. Bagamat may mga pagkukulang, hindi maitatanggi na ang mga saksi ay may kaalaman sa mga lihim na detalye na nagpapahiwatig na hindi imbento ang mga ito. 14 na dokumento na nakuha mula kay Ginoong Rizal ay ginamit bilang ebidensya laban kay Rizal. Mga liham mula kina Antonio Luna, Carlos Oliver, Rizal II, Edelfonso Laurel, isang liham na walang lagda, 2 liham ni Dimasalang at 1 liham ni Rizal. Ang mga liham na ito ay nagpapakita ng ugnayan ni Rizal sa kilusang reforma at sa mga plano para sa kalayaan ng Pilipinas. Mga tula, kundiman at himno at talisay na sinasabing naglalaman ng mga mapang-udyok na mensahe para sa revolusyon. Mga liham ni Marcelo H. del Pilar, nagpapakita ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Rizal at sa mga plano para sa isang samahan na magtataguyod sa kalayaan ng Pilipinas. Mga talumpati ng sina Emilio Jacinto, Pinkian at Jose Turiano Santiago, Tik-Tik, na nagpapakita ng pagsuporta kay Rizal at sa kalayaan ng Pilipinas. Naman tayo sa pagmamadali sa paglilitis. Batay sa mga ebidensyang ito, binuo ni Captain Dominguez ang konklusyon na si Rizal ang pangunahing utak ng revolusyon. Dahil sa pagmamadali, ang karagdagang ebidensya ay hindi na hinintay at ang paglilitis ay sinagawa ng mabilis.
Ang karagdagang ebidensya ay nakumpleto lamang pagkaraan ng 1 taon at 4 na buwan matapos ang pagkamatay ni Rizal. Dito naman tayo sa pagpili ng abogado. Dahil sa Kodigo de Justisya Militar, pinagbawalan ang pagtatalaga ng sibilyang abogado kay Rizal. Pinili ni Rizal si Ten Luis Taviel de Andrade na kapatid ng kanyang dating tanod bilang kanyang tagapagtanggol. Pagsasakdal at paglilitis dahil sa idiniklara ng state of war noong ika-30 ng Agosto 1896, si Jose Rizal kahit hindi sundalo ay nahatulan sa ilalim ng batas militar. Noong Disyembre 11, 1896, sinakdal siya sa mga kasong rebelyon at sedisyon na may parusang mula habang buhay na pagkakabilanggo hanggang kamatayan at sa pagtatag ng mga iligal na samahan. Batay sa seksyon 469 ng Kodigo de Justisya Militar, hindi na kailangang harapin ni Rizal ang mga saksi ng Estado. Pinag-utos din ang pagbawi ng kanyang mga ari-arian bilang kabayaran sa pinsarang idinulot niya sa bansa. Ang pagpapalit kay Gobernador General Ramon Blanco ng bagong Gobernador General Camilo de Polavieja noong Disyembre 13, 1896 ay nagdulot ng pagbabago sa takbo ng kaso. Masigasig ang mga praile at Arsobispo Bernardino Nozaleda sa paglilitis kay Rizal dahil sa pagdududa nila sa desisyon ni Blanco na payagan si Rizal na umalis ng bansa. Manifesto ni Rizal. Noong ika-15 ng Disyembre 1896, isinulat ni Rizal ang kanyang manifesto Algonos Filipinos na nananawagan sa pagtigil ng revolusyon. Layunin nitong ipakita na wala siyang kinalaman sa himagsikan. Ito yung 5 pangunahing punto ng manifesto. Una, ang pagpapawalang sala sa kanyang sarili. Pangalawa, pagpayo laban sa revolusyon. Pangatlo, pagnanais na maglingkod sa bayan. At ang pag-apat, pagtutol sa revolusyon dahil sa mga kahihinatnan nito. At ang ikalima, pagsasabing hindi na napapanahon ang revolusyon. Gayunpaman, hindi pinayagang isapubliko ang manifesto ni Gobernador General Polavieja dahil sa payo ni General Nicolas de la Peña. Noong ika-24 ng Disyembre 1896, nabuo ang 7 hukom na hukumang militar na pinamumunuan ni Ten Coronel Jose Togores Arjona. Noong Disyembre 26, 1896, sinagawa ang mabilisang paglilitis sa Cuartel de España. Si Captain Rafael Dominguez ang nagbasa ng mga kaso at si Ten Enrique de Alcocer ang naglatag ng mga ebidensya laban kay Rizal. Pinagtanggol ni Ten Luis Taviel de Andrade si Rizal na binanggit ang kawalan ng direktang ebidensya laban sa kanya. Sa kanyang depensa, iginiit ni Rizal na wala siyang kinalaman sa revolusyon, na pinayuhan pa niya si Pio Valenzuela na huwag ituloy ito at na ginamit lamang ang kanyang pangalan nang hindi niya nalalaman. Sinabi rin niya na ang Liga Pilipina ay isang sibikong samahan at hindi nakaugnayan sa revolusyon. Ito naman tayo sa hatol at ang pagpapatupad. Matapos ang paglilitis, pinapasyahan ng hukuma na hatulan si Rizal ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre 1896. Pinagtibay ito ni Gobernador General Polavieja at ni General Nicolas de la Peña. Ipinataw din ang pagbabayad ng 100,000 sa Estado. At dito nagtatapos ang talakayan sa 4 na aralin. Maraming salamat.